Mapagpalang araw mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon sa video ito, palawigin ang kaalaman sa pag-iibon. Tanong ng ating mga kahabi. So yun po yung nais natin. At marami pa tayong mga kahabi na nag-aalangan sa kanilang pag-aalaga ng mga species o yung mga ibon. So yung topic natin, palawigin pa natin ang kaalaman sa pag-aalaga ng mga ibon. Kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ang topic natin regarding sa content na to, sa video ito ay buhay mag-iipon. So ganun din po, sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Francis. Sir, pag bumili ba ng Sun Conure sa Gold Crest, Maicos Aviary, pwede ba pumili or sila magdi-decide anong pair ibibigay? So, kahabi Francis, shoutout po sa inyo. Unang-una po, tayong buyer ay at pwede tayong pumili kung ano yung gusto nating bilhin. Ngunit, si breeder naman or si seller ay sasabihin lang nila kung ano yung available nila. Hindi naman pwede kung yung gusto natin tapos doon sa breeder o doon sa farm or sa aviary or doon sa seller ay wala naman sila. So, depende po yan kahabi. So, mas mainam kung si breeder ay mapagbibigyan tayo na magka-site visit ay mainam para makita natin lahat ng available ni breeder ay ating makikita at doon po ay masasabi natin na mapipili natin kung ano yung gusto natin. Ngunit pag through online naman po yung ating transaction, sasabihin lang ni breeder kung ano yung mga available. Tapos kung anong months, kung breeder or male or female or young or matured or handfeed. Ngayon, sasabihin naman natin kung ano yung specific na gusto natin. Ngunit, sa actual, sila po yung mamimili. Ngunit, tugma doon sa specific na gusto natin. So, yun po ang magiging scenario niyan, kahabi Francis. So, kung makakadayo kayo, kung makakapunta kayo sa Gold Crest, ang location po nito kasi sa Ligao, Albay. So, pwede naman yung papicturan kung ano yung mga available, tapos hingiin nyo yung detalye ng bawat species na gusto nyo. Katulad ng sinabi nyo, ay Sun Conure, ay pwede nyo papicturan, itanong nyo kung ano yung months ang available at yung gender ng available, tapos sabihin nyo rin po kung ano yung gusto nyo. Ganoon naman po sa Maicos Aviary, ay ang location naman nila ay sa Plaridel, Bulacan na tayo, pero sa Bulacan area. So kung makakapasyal kayo at willing naman mag-accept ng mga kliyente si Maicos Aviary, ay mas mainam po. So yun po yung proseso sa transaction natin sa pagbili ng ibon. So meron tayong karapatan na mamili at meron din karapatan si breeder kung ano lang yung kanyang ipang-out. So yun po kahabi Francis, so hope meron tayong na kunting nasagot sa inyong katanungan. Ganon din po si kahabi Marco Manuel. Yung tanong niya po, kung parakit lang alaga, kailangan pa ng papel. So, ito po, kahabi Marco Manuel, ang gusto nating palawigin. Ang kaalaman natin sa pag-aalaga ng ibon. Marami na rin akong nabasa ng mga article regarding sa parakit, sa Alps o sa Alps 1 and 2 at sa kakatil. Ito raw po ay hindi na kailangan kunan ng permit dahil domesticated daw po itong ibon. So ayon doon sa article. So may nagsasabi naman na itong mga parakit ay at Alps 1 at kakatil ay kailangan pang iparehistro dahil ito naman ay mga exotic birds. So alin po sa dalawang article ang ating paniniwalaan? Ang mas mainam dyan,
para maliwanagan tayo kahabi dahil marami tayong mga opinion sa kanya-kanyang mga kahabi natin na nagsasabi na hindi na kailangan yan kunan dahil marami naman yan sa pet market, sa Tianggian, tapos ito ay captivity breeding naman yan, madaling maparami. Tama po yan. Ngunit ano nga ba yung katotohanan sa likod nitong mga ating spekulasyon? Mas mainam nito kung sa lumapit tayo sa pinakamalapit na DENR, Department of Environment and Natural Resources, at idulog natin ito sa kanila kung ano nga ba yung sistema or rules and regulation, policy and guidelines regarding dito sa Parakit, Alps 1 at Kakatil. Kung ako po ang inyong tatanungin, ang Parakit po, Alps 1 at Kakatil ay kailangan pa pong iparehistro sa DENR kung ako po ang inyong tatanungin. Pero marami tayong mga kahabi na nagsasabi na hindi na kailangan. So, mas malinaw sa kasagutan natin, parehas tayong matutunan at parehas tayong makakaalam ng katugunan, ay lumapit tayo sa DENR dahil sila lamang po ang nagpapatupad ng RA 9147 at sila rin po ang makakasagot sa ating mga katanungan. Kasi minsan mga kahabi, bawat region ng DENR ay may pagkakaiba-iba ng mga policy, rules and regulation. So mas mainam kung anong area tayo, kung anong region tayo, doon po tayo sumangguni sa DENR. Okay po mga kahabi Marco Manuel, hope meron tayong natutunan regarding po sa inyong katanungan. Dahil mga ilang linggo at weeks ay napabalita, alam nyo naman na in-upload ko ito na yung nahulian ng 14 piraso na parakit. Sa Bicol area po ito, sa area ng Bicol, sa anong probinsya ba yun? Sa Ginubatan o sa Daraga, basta dyan sa area na yan. Meron mo kahabi, 14 piraso lang na parakit inuli dahil sa illegal trading. So, paglilinaw natin, mas mainam kung sa DENR tayo sumangguni. Ngunit kung ako ang tatanungin, kailangan pa itong iparehistro dahil ito po ay exotic birds. Kahit po ito ay captive breed, kahit madaling i-breed, kahit marami sa Pilipinas, pag sinabi ng DENR, tayo po ay susunod. Dahil pag hindi natin isunod to, ang tawag po sa atin, illegal possession of endangered species. So, ganun lang po kasimple. Kung gusto natin sumunod, tumalima tayo. Kung hindi, it's up to us. Okay po. So, shoutout po sa iyo, Marco Manuel. So, ganun din po yung katanungan ng kahabi natin sa paglalawig sa ating kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. Si kahabi Hakaran Dapeya, hindi naman nanggagaling ang papel sa DENR, kundi sa mga farm na may permit. Kaya lang napakamahal. So, tama din po kayo dyan, kahabi Hakaran Dapeya. Ngunit, ang tanong, anong papel po ba yung inyong tinutukoy? Kasi kung papel ang pag-uusapan natin, mayroong papel na nanggagaling sa farm permit at mayroon ding papel na manggagaling naman sa DENR. So iisa-isahin natin kung ano ang papel na pwedeng manggaling sa farm permit, sa CWR holder, at anong papel ang manggagaling naman sa DENR. So unang-una po, salamat sa iyo kahabi sa Hakaran Dapeya sa inyong katanungan at paluwigin natin ang kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. Una-una po, yung papel na manggagaling sa farm permit, ito yung deed acquisition. Dahil para legal yung pagbili natin, bibigyan tayo ng farm permit holder ng deed of acquisition. Ano ito? Ito yung official receipt, sales invoice, kung hindi man sila makakapag-provide, ay deed of sale. So yun po yung manggagaling sa yung papel na to na manggagaling sa farm. Pwede naman manggagaling sa CWR holder, itong deed of donation,
at deed of sale. So yun po, papel din po yan mga yan, pero nanggaling sa farm. Ang papel naman na manggagaling sa DNR, ito yung LTP o yung Local Wildlife Transport Permit. Kung ibabiyahin natin ang ang ibon sa isang area papunta sa ibang area or region to another region. Ang mag-provide nito ay yung pinagbilhan natin ng ibon, kung CWR holder or Wildlife Farm Permit. Papel din po din ito. Ngunit ito ay manggagaling sa DENR. Ang nag-provide lang yung farm permit holder at CWR holder. At sa pa, meron pa yung certificate ng health certificate. Ito din po ay papel. Ito naman ay manggagaling sa veterinary clinic. Ang magpo-provide naman ito ay si breeder or si seller din, yung pinagkunan natin ng ibon. Mga papel din po yan mga kahabi. Ngunit iba-iba ang pinanggalingan. At kung tayo naman ay magpaparehistro sa DNR, ito po ay yung papel din po ito, yung Certificate of Wildlife Registration or Wildlife Farm Permit. Kung ito yung ating i-apply, ay manggagaling ito sa DENR. So, ito ay papel din po. So, hakaran na DAPEA. So, yun po yung paglilinaw natin sa papel na na dapat nating matukoy kung anong nga po ito. So, hope meron tayong mga natutunan sa kahit na maliit na bagay lamang po. So, ang huli nyong tanong ay kaya nga lang napamahal, ay napakamahal ng may papel. So, depende na po ito sa breeder, sa seller ng ating mapagbibilhan. So, kasi alam nyo naman po, ang pag-process ng mga dokumento ay hindi naman po ganun ka dali. Unang-una, kung malayo tayo sa DNR, siyempre magta-transport tayo at kung kukuha tayo ng requirements, ay hindi naman yan on the day makukuha. Bibigyan tayo ng araw at kung kailan natin babalikan. So, meron din po itong pinaglalaan ng oras at araw. So, ganun po. Nagkakaroon din po yan, siyempre, ng value o naghalaga nung magpo-provide ng mga dokumento. So, shoutout pa sa iyo, Hakaran DAPEA. Hope meron tayong natutunan. So, last but not the least, meron pa pala si Kahabi Brendo Balangke. Ang katanungan nyo, nag-aalaga lang naman, bakit kailangan hulihin? Ang daming dapat hulihin, yung tao lang naman ang mga nag-aalaga ng ibon, batas na butas. So, yun lang naman po. Wala namang question doon sa ating pag-aalaga. Ngunit, kailangan ilagay din natin sa tamang proseso ng pag-aalaga. So, hindi naman pwede dahil meron tayong batas na dapat sundin, dapat sumunod tayo. Hindi naman pwede na kung yung ano lang yung gusto natin, ayun ang masusunod. Excuse me po. So, ganun lang din po yan sa halimbawa ko lang para medyo klaro tayo. Pakatulad yan, halimbawa, magtitenda tayo sa bangketa. So, hindi naman po pwede na yung kagustuhan lang natin, gusto natin magbenta sa bangketa, ay kailangan i-allow tayo na magbenta riyan. So, meron yan policy na kung saan dapat lang tayo magbenta sa bangketa. Meron lang kinukonsiderang area. So, hindi pwede na kung saan tayo magbebenta sa bangketa. So, meron niyang pong batas na bawal magbenta sa bangketa. Ganon din po sa pag-aalaga. Hindi naman pwede na gusto nating mag-alaga, ay yun na yun. So, alamin natin yung dapat kung anong species yung aalagaan natin at kung yung species na aalagaan natin ay kailangan pa bang iparehistro sa DNR. So, yun dapat ang ating mapalawig sa kaalaman at ang kaalaman natin sa pag-aalaga ng ibon. So, last but not the least, si Kahabi Isaac. Paano ba mag-process ng paper share? Ayon po sa inyo, napakadali. Yes po, napakadali naman mag-process basta nasa tama tayong proseso. Sa una pa lang, kung tama na yung pagpaprocess natin, until the end of this day, until the rest
ay tama po yung process. Pero kung sa simula pa lang mali na yung hakbang na ginagawa natin, ay maaring magkamali din tayo sa dulo. Sa una, sa pag-process ng pagbili, sa pag-avail pa lang ng ating ibon, alamin natin na yung pagbibila natin ay kaya magbigay or mag-provide ng deed acquisition. Deed of sale, official receipt, sales invoice. Alin sa tatlo na yan? Isa lang dyan sa tatlo. Yun na po ang tamang proseso. Di ba po? Napakasimple. Bakit tayo bibili sa walang papel? Bakit tayo bibili sa hindi makakapag-provide? O di doon pa lang, mahihirapan na tayo sa pag-process ng papel. So, napakadali lang, basta lahat meron tayo. Meron tayong dokumento. Ipapasa natin sa DENR dahil ito ang requirements para makapagbigay tayo, ay para ma-issue naman tayo ng CWR o Wildlife Farm Permit kung ano po yung ating ina-applyan. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan. At kung nagustuhan nyo to, ay huminga ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So palawigin ang kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. Tanong ng ating mga kahabi, sagot kahit maliit na bagay ay meron tayong natutunan. At kung topic natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin pong i-shoutout ang patuloy natin mga kahabi na sumusuporta sa ating munting channel, sa mga silent viewers. At shoutout po sa iyo kahabi Romel Jan Limos. Shoutout po si kahabi Roy Cadaro, si kahabi Russell Balejo. Shoutout po si Eugenio Caragan. Shoutout po si Sipor Dre Espino. Shoutout po kahabi si kahabi Nonoy at si kahabi Alberto Ramos. Shoutout po sa inyo. At last but not the least, Victor Aguila. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag marami tayong napapalawig na kaalaman sa pag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.